Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon ay mahalaga po, no? Doon sa mga detachment commander, security officer, no? Or security manager. Okay? And of course, sa part na rin po ng mga client representative, no? So, ito po yung tungkol sa post-to-post inspection na isinasagawa po ng PNP SOSYA. No? Ano ba yung PNP SOSYA? So, yan po yung Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Ngayon, bakit ito mahalagang malaman ng mga private security professional, no? Ng mga security officer o security personnel? Para po pag merong nagpunta, unang-una, alam na rin po natin yung mga dokumentong dapat ihanda. Yan po ay tinalakay na po natin nung nakaraang video. No? Ngayon naman po, paano ba yung proseso o procedure in the conduct of post-to-post inspection? Yan po ay nakasaad sa Section 267 ng Republic Act 11917 or the Private Security Services Industry Act. So nakasaad po dyan, procedures in the conduct of post-to-post inspection. Okay. The following shall be followed by the inspection team on the conduct of post-to-post inspection. Yung number 1 po, inspection team shall inspect the following. Ito po ay tinalakay na natin ng nakaraang video. So ano po ba yung i-inspeksyonin nila? Na dapat po, inuulit natin, dapat ihanda araw-araw. No? So dapat po yan, meron kayong filing yan, no? Sa mga security officer, detachment commander. No? So dapat araw-araw nakahanda po yan. No? So ano-ano yan? Yung inyong DDO, Duty Detail Order, LESP of each security personnel. Ano yung LESP? License to Exercise Security Profession. Firearms and Firearms Registration. No? Yan po ay nagbibigay ng kopya yung inyong mga security agencies. Juridical LTAF, a license to own and possess firearms. Okay? Updated PSP detail, no? Yung inyo pong tawag niyan, roster. Okay? And of course, yung general appearance, ito po dapat ihanda ng ating mga individual security professional or individual security personnel. Yung kanilang uniforme, di ba? Equipment, and of course, kung yan po ay nagsusuot ng civilian attire or nakabarong, so dapat po yan merong letter of authority galing po sa SOSYA. Okay, number 2, during the conduct of actual post-to-post inspection, no, the documentary requirements shall be presented to the inspection team as required by SOSYA in accordance with RA number 11917 and this IRR. Ano yung mga documentary requirements? Yung po yung binanggit po natin kanina. Number 3, okay, kung meron po silang nakitang unusual, kakaiba, no, at hindi tugma o hindi tama sa umiiral na batas. Okay, ano sabi? Number 3, violation shall be noted and reflected, no, on the violation ticket report. Yan po yung VTR, no, prepared in 4 copies, no, signed by the team leader of the inspection team, received by appropriate recipients and distributed as follows. Bakit po 4 na kopya yon? Kasi letter A, isa original copy para sa SOSYA, isang copy retained by the inspection team para sa inspection team, isang kopya para sa mga security personnel na na-inspeksyon, okay? At yung huling kopya po para dun po sa private security agency, company guard forces, government security force, or a private security training agency. So, kaya po 4 na kopya yon. Okay po? So, whether yan ay PSA, CGF, GSF, or PSTA, bibigyan po ng kopya yon. So, 4 na kopya po yan. Okay po? So, and number 4, any violation of the provisions on firearms and ammunition under Book 6 of the IRR, yun po yung implementing rules and regulation ng RA 11917, shall warrant the confiscation of the subject firearms and ammunition. So, wala po tayong magagawa dyan, no? Once na nagkaroon tayo ng violation, di ba? Under the
stated law or IRR, talaga pong kukumpiskahin ng SOSYA yan. Okay? Kaya dapat po mahalagang alam ng bawat security professional, ng bawat security officer, ito pong proseso na to. Okay? Kaya po natin dinidiscuss po sa inyo. Okay? The justification, okay, kung bakit nila kinukumpiska yung inyong barel, no? Serial number, make and caliber of firearms, and the number of ammunition shall be indicated in the VTR. Di ba? Bakit ba yan kinukumpiska? Di ba? Anong serial number nung kinumpiska na yan? Okay? So, nandyan po lahat yan. Yung description ng barel. Di ba? Number 5, inspection team shall inform the duty security officer kung sino po yung inspector, security officer na nandyan, or detachment commander, head guard, or sino man. Operations manager or agency operator of whether yan ay PSA, CGF, GSF, or PSTA on the issuance of BTR and or confiscation of firearms. No, any violations. So dapat maimpormahan po yung inyong agency. Okay? So issuance of BTR shall be on per PSP PSA violation basis. No? May nakitang violation sa 4 na gwardiya, isa-isa po 'yan. Okay? So per PSP or PSA basis, no, violation basis. So isa-isa po ang pag-i-issue. Hindi po halimbawa nakita yung violation kay Pedro. Si Pedro lang po dapat ang ma-issuean. Hindi po kasama si Juan. Yun po yun. At kung anong agency ni Pedro. Okay po? No? The inspection team shall conduct exit briefing to the security personnel concerned to ascertain acknowledgement and corrections of violations noted and to recommend appropriate measures to improve their services. Diba? So, kung sino po yung mga na-issuean ng violation or as a whole, yung inyong security officer, detachment commander, no? So, yan po ay kakausapin ng PNP SOSYA, diba? Ipapaliwanag, and of course, they will recommend for any corrections, no? So, siyempre, ibibriefing tayo dyan kung may nakitang violation sa atin, pangangaralan tayo, at kung ano po yung dapat gawin. No? Para po ma-acknowledge din natin yon at ma-correct po natin yung tama. Okay? Number 8, confiscation of an alleged fake, no? Alleged fake LESP or license to exercise security profession. No? Confiscation of an alleged fake LESP card, no? Shall be effected by the inspection team. Further verification shall be done, no? At SOSYA to prove the card's authenticity. Okay? So, hindi naman to agad-agad, sabi nga, alleged fake eh. Diba? So, basically, kukunin nila to, nakukumpiskay nila to, yung, whether yan ay yung lisensya ninyo, para mapatunayan nila yung authenticity. Diba? So, ibig sabihin, kukumpiskahin at i-verify yung authenticity niyan based on record nila sa database. Diba? Based on database record nila, no? Holders of fake LESP or LESP shall be dealt with in accordance with law, rules, and regulations. Diba? So, kaya po, tayo po, no? So, lagi po nating nire-recommenda, no? Na dapat po, bawat security professional, no, bawat PSP o private security professional, dapat po magti-training tayo, no? Every time na may expire yung ating mga LESP or LESP, security license, dapat po papasok tayo sa training center, di ba? Dadaan tayo sa tamang proseso, di ba? Para po hindi talahib yung ating lisensya. Di ba? Isa pa, kung kayo po ay patuloy na magpapalakad ng lisensya, lugi po kayo dyan, no? Oo. Hindi kayo umabsent sa trabaho, di ba? Nagbayad kayo ng kung magkano man, hindi kayo nahirapan kasi nga
pinalakad nyo lang kung sa mga fixer dyan, no? Talo ho kayo dyan. Bakit po? Yung latest security development o yung mga development sa security profession, hindi nyo ho naaral eh. Diba? Saan nyo lang po makukuha yan? Doon sa mga insights na ibibigay ng ating mga training instructor or training officer. Diba? So, pinalakad nyo lang, so hindi nyo alam. Diba? Kaya nga minsan, nagugulat ako, may mga security professional or security personnel, hindi kilala yung RA 11917. Okay po? So, yan po yung isa sa mga personal advice po natin. No? And lastly, number 9, the inspection team shall issue violation ticket to any PSP who is directly hired by a company. Okay? Without a valid, okay, ito po, no? Without a valid Company Guard Force LTO. Di ba? Issued by the Chief PNP through Chief Sosya. Ano po yan? Let's say, ikaw po ay isang licensed security professional. No? May kumpanyang kumuha sa'yo, hinire ka. Di ba? Pero yung kumpanyang kumuha sa'yo, wala palang license to operate bilang company guard force. Di ba? So, yun ang problema dyan. Di ba? So, the inspection team shall issue violation ticket. Pati sa'yo. Di ba? Hindi lang dun sa kumpanyang kumuha sa'yo, kundi pati rin sa'yo. Di ba? Kasi, dapat, magtanong ka rin, alamin mo rin, legit ba yung kumpanya? Ibig sabihin, may LTO ba yan? Diba? Kasi i-hire ka to perform security function. Under the law, diba? Dapat, pag kinuha ka as company guard force, yung kumpanyang kumuha sa'yo, dapat may LTO. Diba? Kung walang LTO, damay ka. Okay po? So, yan po, no? O, yan po yung nilalaman ng Section 267, no? Procedures, no, in the conduct, no? Procedures in the conduct of post-to-post inspection. So, sana po makatulong ito doon sa ating mga private security professional, mga security personnel. Lalong-lalo na po para minsan, para hindi tayo nalilito o nagugulumihanan pagka may nakita tayong PNP Sosya, no? So, huwag po tayong matakot sa PNP Sosya, no? Sa mga elemento nila, huwag po tayong matakot. Di ba? Sila po ay ginagawa lamang yung trabaho nila, no? Tinitingnan lang nila kung tayo po ay compliance under the law, no? Especially with the provisions of Republic Act 11917 and its implementing rules and regulations, no? Sa anumang trabaho po natin, sa anumang insidente, huwag po natin kalilimutan, kasangga po natin ang ating kapulisan. Okay po? So muli, marami pong salamat. Stay safe, be alert, and be aware.